Welcome to IMG, International Marketing Group. Okay? Meron po tayong website, www.img.corp.com. In case of doubt, paki-login lang po. Okay, pag sinabi nyo pong IMG, Total Financial Solution, ibig sabihin, gastusin yung tubo ng pera natin na hindi nagagalaw yung kapital. By the way, ang IMG po ay isang sister company lang po ng World Financial Group, based in US. Pero worldwide na po tayo. Ang IMG po, meron po tayong financial wake-up call. Time for change, the world is changing fast. The income earners need to recognize the world's increasing uncertainty. Uncertainty po, lahat walang kasiguruhan. Do you realize that income is temporary and needs are permanent? Yes po, kasi pag wala po tayong trabaho, wala na po rin tayong kita. Pero yung pangangailangan natin, nandyan palagi. Do you see people losing their income due to retrenchment or business failure? Nawala ng trabaho, bumagsak yung negosyo, nawala ng income. Do you see people run out of money before they run out of time? Kagaya po nating mga OFW. Okay, basic example, OFW. Sa isang kontrata, isang rate lang po yung sahod natin. Pero yung pangangailangan natin, halos po oras-oras tumataas. Okay, so would you think kaya yung sahod natin? Ang sagot niyan ay hindi po. Okay, do you feel that the prices of commodities increase faster than your income? Okay, araw-araw po tumataas yung bilihin pero yung kita natin ganun pa rin. Do you feel most people don't have enough savings? Since kulang po yung sahod, talagang wala pong may save. Okay, do you think people can achieve their goals with their job and traditional savings account? Hindi po talaga. Do you think debt loan is a solution? Mangutang ba para pambayad sa utang? Hindi po, dapat hanapin yung pambayad. Do you know anyone who has to borrow money or sell properties to pay for healthcare, hospitalization, okay? Children's tuition fees, debts, or etc.? Hindi. Yes, marami tayong ganito. Okay? So, do you feel that lending companies become richer while the borrowers become poorer? Ito po ang isa sa mga naging dahilan kaya lumubog ang tao sa utang. Okay? Do you think the traditional financial industry provides the answer? Yes. Kasi po ang IMG, financial industry po tayo. Why? Because we have a new innovative approach in financial solutions. Most people don't plan to fail, they just fail to plan. Ayaw ng tao na mabigo, pero nabigo dahil ang plano ay hindi hanggang pangmatagalan. Okay? Ang ginawang solusyon ay talagang hindi pala solusyon, kundi palubog pala. Okay? So here, IMG has 6 steps to financial security. First is increase cash flow, earn additional income, manage expenses. Lahat ng nagtatrabaho kumikita pero kinukulang. So anong dapat natin gawin? Kailangan nating magkaroon ng additional income. Kuskus dito, kuskus doon, pero ang nangyari wala pa rin. So kailangan nating mag-earn additional income para may manage natin yung expenses, lalong-lalo na ang bayarin sa utang. Okay, second is manage debt, consolidate debt, eliminate debt. Ibig sabihin po ng consolidate debt, kung ang tao ngayon nalubog sa 10%, example, hanapan natin ng paraan, just like kung may mga nagpapahiram ng walang tubo or from 8 to 5%, yun ang utangin natin para isalpak doon sa 10%, at least bumaba po yung interest natin or yung maintenance natin monthly. And at saka, pay beyond minimum. Kung sakali meron kang extra na pangbayad ngayon, so bayaran mo na rin ng unti-unti kasama yung kapital para at least madaling matapos. So, eliminate debt. Ang ibig sabihin nito, kung mayroon kang tamang pamamaraan para sa pasolusyonan yung mga financial mo, ibig sabihin may possibility na magkakaroon ka na, mawalan ka ng utang. Okay? Third is create emergency fund. Save 3 months income, prepare for medical emergencies. Dapat palang nagtrabaho, may naitabi na 3 months income para pagtawag ng emergency, lalong-lalo na yung medical, hindi ka tatakbo sa utang. Pero hindi nagawa na nagtrabaho na magtabi, kaya pagtawag ng emergency, lalong-lalo na pag biglang nawalan ang trabaho, uutang ka ulit. Buti kung may magpautang, kung wala. Kaya dapat magkakaroon tayo ng 3 months income for emergency. Okay? So fourth is ensure proper protection, protect against loss of income, protect family assets. Ang nagtatrabaho, ang assets ng family. Dapat proteksyonan ng nagtatrabaho ang kanyang sarili bago niya mahalin ang kanyang pamilya. Bakit? Ngayon, habang ikaw ang nagtatrabaho, sinasagot mong pangangailangan ng pamilya mo. Magaling ka dahil sinasagot mo yung pangangailangan nila. Pero ang tanong, pinoproteksyonan mo ba yung sarili mo? Just in case mawalan ka ng trabaho, makakatulong ba sila sa'yo? Just in case mangangailangan yung kalusugan mo, kaya pa ba nilang sagutin?
So, dapat, kung ang sagot niya ay hindi, so dapat, huwag mong iasa sa kanila ang pagproteksyon sa sarili mo. Dapat ikaw mismo, kasi ikaw yung pinaka-asset ng pamilya mo. Okay? At least dito naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang sarili natin. Now, fifth is build long-term savings, outpace inflation, minimize taxation. Ito po, emergency fund. Okay? Yung isang ikot lang, talagang makukuha mo siya pa in times na pangangailangan mo. Pero ito po is yung build long-term savings, pang matagalan po. Outpace inflation, ibig sabihin nito, outpace is yung biglang pagtaas, panlaban sa biglang pagtaas ng bilihin. Kasi ang inflation sa Pilipinas ngayon is nasa 3 to 4% na. How much more pagdating ng panahon? 10 years from now, kaya pa ba nating magpaaral ng anak kung wala tayong long-term savings? Okay? Outpace inflation kasi nasa mutual fund po tayo, hindi tayo bababa ng 10% rate interest per annum. Here, minimize taxation kasi free of tax po tayo, walang withholding tax. 6 is preserve your estate. Kung masagot mo yung 1 to 5, kaya na natin i-preserve yung estate natin. Why? Kasi meron na tayong pera. Okay? Help limit profit cost, maintain privacy. Kimayaman, kimahirap sa atin, may ari-arian, pero pinagpapatayan. Bakit? Dahil hindi nagawa ng paraan kung kanino ipapamana sakali. Okay? Hindi natin napapansin yung mga mayayaman, kahit saan at kahit anong oras sila kunin, alam kung sino ang sumusunod ng mga ari-arian nila. Kasi may last will and testament na. Okay? So, kung baga sa wallet, kailangan natin may 6 compartments. Lahat ng yan, kailangan meron. Pero sa ngayon kasi kalimitan ginagawa natin, 3 compartments lang. Lagyanan ng sahod, okay? Labasan ng sahod at lagyanan ng resibo. Mas masakit po doon yung resibo, wala ka kahit konti. Okay? Okay. Build your financial foundation. Ito po yung pinaka-crucial na bahagi ng presentation natin. Kasi, ito po yung istorya ng buhay natin. Okay. Susulat ko lang po para at least makita natin. Okay? Here. Okay. The 2 lines lang po siya. Law of decreasing responsibility, from high responsibility, kung paano magiging zero pagdating ng panahon. Okay? And then, while we're still younger, law of savings wealth, kasi bata pa tayo, wala tayong savings. And then, sikapin natin na pag tumanda tayo, magkakaroon na tayo ng big savings. Okay, here. Sino ang nagdadala ng high responsibility? Ang nagtatrabaho, right? Ang nagtatrabaho, tinatawag siya na breadwinner. Okay. Ano ang income ng breadwinner? Temporary, permanente. Temporary po. Okay, temporary. Okay, let's come to the basic needs. Food, shelter, clothing, education. Hindi po pwede na wala silang pagkain. Baka magutom. Okay? Shelter. We are very proud na nasa abroad tayo. Kaya, ang ginagawa natin, as much as possible, kahit mangutang, pagandahin yung bahay. Okay? Clothing. Kahit na mga products sa Pilipinas, kung makapunta sa lugar kung saan man tayo, o kukunin, or orderin, pagdating doon, mag-times na yung rate. Okay? Ngayon, pag hindi mo nagustuhan, ipabox mo. Pag naipabox mo, magkano ang box ngayon? Depende sa kung saan kang area. Pagdating ng box sa Pilipinas, saan nalagay ang box? Itatapon din. So, sayang yung pera natin. Imagine yung spending, hindi natin namamalayan. Kasi parang nakagawian na natin. Okay? Education. Kimayaman, kimahirap sa atin. Main goal, magpaaral. Correct? So, ngayon, lahat ng iyan, permanent. Okay? Saan umaasa ang permanent needs? Nasa temporaring income ng nagtrabaho. Ngayon, ano ang mangyayari kung sakalang mawala ang temporaring income? Paano ng permanent? Hindi na lang natin sila pakainin. Correct? Patigilin, kalimitan sa trabaho. So ngayon, ito yung istorya para sa pamilya natin. Now, let's come to yourself. Yan lang ang pwedeng para sa atin. Anong meron ka? Okay? Anong meron kang itinabi para sa sarili mo na pagdating ng panahon, meron kang masasandigan kung wala ka ng lakas magtrabaho. Kasi syempre, kung gaano kalaki yung kita mo, ganun din kalaki ang sahod, ay ang gagastusin mo pagdating sa sarili mo. Okay? Ikaw lang mismo ang nakakaalam kung paano mo binaldas yung health mo. So ngayon, let us say, anong naitatabi mo sa sarili mo? Sasabihin natin, healthcare. Okay? Anong healthcare meron ka?
PhilHealth. Okay, sabi nila PhilHealth. Okay, ang PhilHealth, depende yan sa contribution mo. And then at the same time, ano yan siya, kailangan mo i-renew every year. Pag hindi mo yan nagamit, nagtatapon ka lang ng pera. Okay? Now, assuming you have SS. Okay? SS. Kung nasa managerial payment ka, nasa 1,750, magkano lang, at tapos, you need to pay 120 consecutive payments. Okay? Tapos tuturuan ka pa dito kung paano utangin yung pera mo after 3 years. Okay? Nag-save ka, okay? Hindi naman natin iyan kine-question, pero ang ano lang natin dito is tinuruan ka na mag-save, okay? Tapos at the same time, tinuruan ka ring utangin yung pera mo, tubuan yung pera mo, pag hindi ka nakabayad, kaltas din sa pera mo. Pera mo yun, sarili mo. Kaya dapat kung mag-save tayo, hindi natin utangan. Okay? So ngayon, magkano lang ang 1,750 pagdating ng araw, okay, at the retirement age of 60, assuming you will retire at 60, okay, 60 years old, okay, at the age of 60, kalimitan dito, nasa 10 to 15,000 lang, or more, ang pensyon, assuming na assuming na 10, okay, assuming na meron kang kita ngayon 10,000 pesos at this very moment. Tapos dalaga ka, you have 2 colleges. Okay? You have 2 university students. Would you think kasya yung 10,000 mo? No. Okay. So no. So how much more pagdating ng 60 years old ka na? Kasya kaya yung 15,000 na pensyon? May maintaining ka na dyan. At saka sa taasan ng inflation pagdating ng panahon. So kung meron ka nito, dapat dagdagan natin. Okay? Kalimitan, sinasabi nila, lalo pag OFW ka, actually hindi lang siya pang OFW, but we are basically, kahit kasi nasa ibang bansa tayo, ang gagamitin nating example is our OFWs, okay? Pag OFW ka, ang kalimitan yan sinasagot, hindi na kailangan yung health, na healthcare, kasi meron na pong savings, okay? Meron na silang house and lot, at saka, meron na rin silang small business, okay, just like sari-sari store, or meron yung mga land na kumikita, okay, pagkaswertihin yan may sasakyan pa, correct? Pag meron ng isang OFW na ganito, uuwi yan, mag for good. Now, since walang ipinagtabi sa sarili, pag for good niyan, this is you, lahat mararamdaman mo na kung paano mo ginamit yung katawan mo sa labas ng bansa para kumita ng mga ito at makaipon na sinasabi mong investments. Okay? Normally, they will call this one as investments. Okay? Pag hinto mo, pahinga ka ng kahit isang buwan sa Pilipinas, lalabas na lahat ang mga naramdaman mo. Andyan na lahat ng sakit mararamdaman mo. Buti kung paglabas ng sakit na yan, kasi wala kang healthcare, okay? Of course, you need to spend your own money. Unang mawawala niyan, savings. Okay? Pag hindi nagkasya yung savings, kasi hindi kaya ng medical yung sakit mo, kasi dollar earner ka, dollar din yung sakit mo, pag hindi kaya ng savings, of course, sunod niyan business. Kasi dyan na lahat kukunin. Crash out mo na rin yan. Okay? Now, pag medyo malasin ka talaga, okay, kasama pa yung house and lot mo, optional na yung sasakyan. So ngayon, kung lahat yan mawawala sa'yo, buti kung gagaling ka. Eh ngayon, kung hindi ka pa gumaling, or kung gagaling ka, bata pa, pero hindi na fit to work, back to zero ka talaga. Ay kung fit to work ka, pero may edad na, wala na rin tatanggap sa'yo. So ngayon, ang mangyayari, dahil wala kang health, less secure ka. Okay? Sa pagka-less secure mo, dalawa lang ang buhay ng tao. Okay? Ang pinakasigurado sa mundo. Die too soon at live too long. Okay? Now, anong mangyayari kung mag-die too soon ka? Okay? Ano ang mangyayari sa pamilya mo? Okay, here. Dahil less secure ka, okay, this is you, ang iiwanan mo sa pamilya mo, dalawang iyak lang. Unang iyak, bakit mo kami iniwan? That is, mamimiss ka. Pangalawang iyak, bakit wala kang iniwan? Puro utang. Okay. More or less, sasabihin mo, hindi ka mag-iiwan ng utang. Okay, here is the basic example. Dahil sa healthcare mo, ikaw yung breadwinner ng family mo, pag nawala lahat yan sa'yo, okay, hahanap ng paraan yung pamilya mo. Mangungutang yan para ipagamot ka to the max. Okay? Now, sa pagpangungutang nila, hindi ka rin nakayanan na wala kang bigla. Anong iniwan mo sa pamilya mo? Utang. Correct? Now, ang utang na yon,
Buti ikaw, hindi mo na maririnig yung maniningil. Gaano mo kamahal ang pamilya mo kung iiwanan mo ng utang?